Sa gitna ng flood control controversy, may isang babaeng umano ay pumaldo at naging usap-usapan online. Kilalanin si Chelsea Ilore, ang umano'y nakatanggap ng malaking alok na tip mula sa mga politiko. The Philippine Showbiz List presents. Sino si Chelsea Ilore? Ang umano'y pumaldo mula sa tip ng mga politiko. Chelsea's personal details. Si Chelsea Ilore ay isang aktres at modelo ng Viva Max na mas pinipiling panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Sa isang panayam sa The Men's Room noong May 2026, inamin niyang single siya at wala siyang planong pumasok sa bagong relasyon. Ayon kay Chelsea, naging maingat siya sa pag-ibig dahil sa isang masakit na karanasan sa nakaraan na nagdulot sa kanya ng takot at pag-aalinlangan sa seryosong commitment. Dahil dito, hindi pa siya handang sumubok muli ng relasyon sa ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin isinasara ni Chelsea ang kanyang puso sa pag-ibig. Sa parehong panayam, ibinahagi niyang may isang hindi pinangalanang aktor na nanligaw sa kanya. Inamin din niya ang kanyang paghanga kay Jano Gibbs na naging usap-usapan ng ilang fans at netizens. Chelsea's showbiz career. Naging bahagi si Chelsea ng mga proyekto sa ilalim ng Viva Max, ang streaming platform ng Viva na kilala sa pagpuproduce ng mga pelikula at seryeng may mature themes. Noong 2025, tampok si Chelsea sa pelikulang Maninilip. Ang naturang streaming feature ay isa sa mga proyektong nagbigay sa kanya ng exposure at nagpalawak sa kanyang presensya sa digital entertainment scene. Sa parehong taon, lumabas din siya sa pelikulang Kapag Tumayo ang Testigo, kung saan gumanap siya sa isang maikling supporting role. Hindi lamang sa streaming platforms nakita si Chelsea, dahil sumubok din siya sa telebisyon. Kabilang sa kanyang mga naging TV appearance, ang paglabas bilang guest sa game show na Family Feud Philippines ng GMA Network. Chelsea claimed politicians offered huge sums of money. Naging usap-usapan si Chelsea matapos niyang ibunyag sa isang podcast noong 2025 na nakatanggap umano siya ng mga alok mula sa ilang politiko kapalit ng personal na pabor. Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan, sinabi niyang kabilang dito ang isang senador at isang mayor mula sa Northern Luzon. Ayon sa kanya, inalok umano siya ng mayor ng 150,000 pesos para sa isang gabi, habang isang senador naman ang nag-alok ng mas malaking halaga. Kasunod nito, sinabi ni John Vic Remulla na kailangan muna ng formal na reklamo o sinumpaang salaysay bago makapagsimula ng anumang investigasyon. Gayunpaman, wala siyang ibinigay na komento tungkol sa posibleng pananagutan ng sinumang sangkot. Dagdag pa ni Chelsea, ang mga taong tinutukoy niya ay umano'y nakita rin sa pagdinig ng Senado kaugnay ng kontrobersya ng flood control funds. Ngunit hindi raw kabilang ang kanilang pangalan sa inilabas na master list. Nagbigay rin siya ng kaunting clue tungkol sa senador na may letrang R umano sa pangalan at F sa apelyido, na agad namang naging mitya ng samut-saring espekulasyon sa social media. Dahil dito, maraming netizens ang nagsimulang manghula kung sino ang kanyang tinutukoy. Kalauna nagpost si Chelsea sa Facebook page at nagpahiwatig na mali umano ang karamihan sa mga hula ng netizens at sinabi niyang sasagutin niya ang ilang komento kaugnay sa kanyang mga revelasyon. Dumating ang mga pahayag na ito sa gitna ng mas lumalalim na usapin tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo para sa flood control projects kung saan ilang opisyal ng gobyerno ang nasasangkot sa investigasyon. Chelsea faced heavy backlash and clout-chasing allegations. Umani ng malawak na espekulasyon online ang mga blind items matapos itong magbigay ng mga pahiwatig na agad iniugnay ng ilang netizens sa ilang kilalang personalidad kabilang umano si Senator Raffy Tulfo. Nagbigay ng pahayag sa social media ang nakatatandang kapatid ni Raffy na si veteran columnist Ramon Tulfo. Ayon sa kanya, kilala si Raffy bilang takusa o natatakot sa kanyang asawa at binigyang diin din na natural na bukas at mapagbigay lamang ito pagdating sa kanyang personal na pera. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Roman Perez Jr. kung saan iginiit niyang tila nadadamay ang isang lehitimong streaming platform sa kontrobersya. Ayon sa kanya, ang issue ay nagmumukhang paraan ng clout chasing at nilinaw din niyang si Chelsea ay itinuturing lamang na bit player at hindi pangunahing artista sa mga proyektong kanyang nasalihan. Sumang-ayon din sa pananaw na ito si Nico Loco na nagsabing hindi makatarungan na tawaging Viva Max star ang isang artista na may limitadong exposure sa mga proyekto.
Sa gitna ng kontrobersya, may mga ulat mula sa ilang hindi pinangalanang source na nagsasabing maaaring tinanggal umano si Chelsea mula sa mga susunod na proyekto ng Viva Max bilang bahagi ng umano'y corporate damage control.